Yan guys, welcome back sa aking YouTube channel, Hilarious Pro. So for today's episode ay gagawa po tayo ng dough. So yan, mayroon na po tayong dough at ang gagawin natin ay mamasahin po natin yan. So yan, pipit-pitin po yan. Mamasahin po natin yung dough hanggang sa maging manipis na po siya. So after po nito ay after po natin magmasa ay lagyan natin ng konting lagyan natin konting harina. So para hindi po siya magdikit. Yan. Back and front po ang paglalagay ng harina para hindi po magdikit ang dough. Yan. Yan, tapos masahin po ulit natin. Yan. Continue lang po ang ating yung rolling pin po natin yan. Pagulungin lang po natin ang rolling pin. Yan. Ganito po ang ginagawa namin. So yan, medyo nagiging ano na po siya, nagiging manipis na po siya hanggang sa maging mahaba po yung pinaka-ando niya. Yan, medyo mahaba po yung distansya niya, mahaba yung pagmamasa kasi yung cinnamon pong gagawin natin ay marami. Yan. And then after po ay ikakat po natin siya. Yan, gagamitan po natin na ruler, kailangan pantay din po yung pagkakat. Yan. Lalagyan po natin ng length yan or tanda yan. So ganito po ang ginagawa namin. Yan. So itong dough na to, isang bowl na dough na to ay magagawa po dito ay nasa apat na length po ng mini cinnamon. Yan. Nakadalawang cut po tayo. Pangatlo. So yan, after pong makat nung dough ay lalagyan na po natin ng butter. Yan po ang susunod na gagawin po natin. Lagyan po natin ng butter yung apat na layer. Yan, buksan po natin ng butter. Yung butter po ay katamtaman lang po yung ilagay natin na butter sa dough. Yung 4 layer, lagyan po natin ng butter. Yan. So yan, once na malagyan na po natin ng butter, yung apat na layer, ay ganito po ang kalalabasan. Yan. Ganyan po ang kalalabasan yan. And then, ang susunod po ay lagyan po natin ng cinnamon. Cinnamon powder. Ito pong cinnamon powder ay meron po siyang special ingredients na kaming nilalagay. Yung cinnamon powder na to ay meron din po siyang sweets na kasama. Pwede rin po maglagay tayo ng lagyan natin ng asukal or kahit anong klaseng pampatamis sa cinnamon powder. Ayan. Ikalat lang po natin yung cinnamon powder sa butter. Ayan. Make sure hindi po magtitira po tayo ng magtitira tayo ng space. Yung pinakamaliit na linya dun sa may bandang itaas ng layer. Hindi po natin siya pwedeng lagyan ng kumpletong cinnamon or punong-puno. Hindi po natin pwedeng gawin na punong-puno yung cinnamon. Kasi kailangan po natin isara. Panoorin nyo na lang po kung ano susunod natin step. Once na matapos na po lagyan ng cinnamon powder. So ang next step po ay
isara na po natin. So simulan po natin dito sa may bandang ito. Para lamang po tayong gumagawa ng lumpia. Ganun lang po. Isasara mo lamang siya. Yan, pataas. So pabilog siya. Yan. Continuation lang po yan hanggang sa pangalawang layer, hanggang sa pangatlo, hanggang sa ika-4 na layer. Continue lang po natin yung pagsasara yan. So yan, tingnan nyo lang po guys. Hinihimas lang po siya ng pataas. Sa kailangan po ay dumikit yung dough sa cinnamon. At kailangan din po ay siksik. So yan, dire-diretso lamang po hanggang sa itok-tok, hanggang sa itaas yan. And then doon sa ikatlong layer, ganun din po ang gagawin natin. Isasarin din po natin. Pagugulungin natin pataas. So ayan, yung ikatlong layer po ay ganun din po ang gagawin natin. Yan. Pagugulungin lang po itaas. Isasara lang po natin. Yan, pataas po siya. Actually, madali lamang itong matutunan. Pwede nang gawin sa inyong tahanan. Basta meron na po kayong kompletong ingredients at meron kayong mga tools. Pwede niyo po itong gawing business. Yan. So ito na po yung ika-4 na layer. Ganun din ang gagawin natin. Yan. Pataas lamang po, isasara po natin sa pagugulungin lamang. So ayan po, patapos na po yung ika-4 na layer. Patapos na po ang isara at pagulungin. And then ang susunod po ay ayan, pagugulungin na po siya. Ayan, pababa naman. Isasara po siya. So actually nakasarado na po to. Ayan, ganito po gagawin yan. Para lamang siyang didikitan mo lang siya. Ayan, lalagyan lang po ng papatakan naman ng tubig. Yung pinakadulo niya. Para dumikit po yung dough. Ayan. At hindi po maghiwalay. Ayan. Papatakan lang po natin ng tubig. Ayan. So ayan. And then yan. Ipa-flat po natin yung pinakadulo. Tapos saka po ididikit sa pinaka-dough. Ayan. Ayan. Ipa-flat lang po natin siya. Ayan. After po ma-flat, so basa po yung pinaka-flat niya. Pagugulungin na po natin yan. Pataas. So didikit po siya. And then after po niyan ay budburan natin ng konting harina. Yan. And then yan, ipupush po natin ng ruler nang matanggal po sa dikit yung pinaka ibaba niya. Tapos yan, ihimas-himasin natin. Tapos yan, lalaparan po natin siya. So yan, natapos na po natin yung 4 na layer na isara at pagulungin. So ganito na po ang susunod yan. Ikakat na po natin siya. Yan. So yung dalawang layer pinagdugtong po para mabilis po mag-cut. Yan. Pwede naman siyang 1 by 1 pero kami ay mabilisan ginagawa namin. So yan, kinakat po namin siya. So manual cutting lang po tayo. Gamit lang po tayo ng bread knife. Ayan, kakat na po natin siya. And then after po nito, ganun din sa yung natitirang layer. Pagdikitin lang natin, tapos saka po natin i-cut. Ayan. Para lang kayo naglalagari. Ayan. Para lang kayo naglalagari ng kahoy. Ayan. Or
or ng bakal. Yan. So ayan po yung kinalabasan. After po namin ikat, yan, ganyan po siya. Ganyan po itsura niya. Into small pieces. Cut into small pieces. And then i-transfer po natin dito sa may aming tinatawag na screen. Yan. Yan. Kailangan po hindi dikit-dikit. Kasi yan po ay after po natin ma-transfer dito sa screen, ay ipoproper po natin yan. Or tinatawag na steam. I-steam po natin siya. Hanggang sa maluto yung dough, i-steam po natin. So, ayan. Ganyan po. Ayan. Kailangan hindi magdikit-dikit kasi kapag inilagay sa steam, ayan, kailangan hindi siya dikit-dikit. Yan. Ganito po siya. Ganito po ang proseso. Yan. Na once na ma-transfer na dito sa screen. So, after po natin mailagay ito sa proper or ma-steam, ito na po ang kinalabasan niya. Hindi na po namin ipapakita kung paano namin ito niluto. Pero ganito na po kinalabasan niya. So, yan. Ang susunod po ay lalagyan po natin siya ng icing sugar. Yan. Para lang tayo nagpipintura. Yung nilalagay po ang kulay puti niyan ay yan po ay icing sugar. Yan. Timplado rin po yan. Meron din po kami secret recipe sa icing sugar. Yan. So yan. I-coat lang po natin yung icing sugar sa kanya. Sa cinnamon. So yan na po. Yan na po ang aming finished product na cinnamon roll. Bruh.